Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa kanyang banal na Quran, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ito ay nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nahl, aya 97. Ang sino man sa inyo na mga Muslim na gumagawa ng kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa kababaihan at mula sa mga kalalakihan, gumagawa kayo ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala nang dahil sa inyong paniniwala, nang dahil sa inyong pananampalataya kay Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaginhawaan sa buhay dito sa mundo. Bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang buhay, karangyaan sa buhay, pangangailangan sa ating mga pang-araw-araw sa buhay. Ibibigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Bakit? Dahil ikaw ay gumagawa ng pagsamba kay Allah. Ikaw man ay babae o ikaw man ay lalaki na Muslim, mananampalataya kay Allah, gumagawa ka ng kabutihan, gumagawa ka sa pagsamba kay Allah, nang dahil sa iyong paniniwala kay Allah, pananampalataya kay Allah, bibigyan ka niya ng magandang buhay. Ipagkakaloob niya sa iyo ang kagandahan ng buhay sa mundo. Ang iyong mga kailangan, ibibigay niya sa iyo. Yun ang kapalit na ibibigay ng Allah sa iyo, nang dahil sa iyong pagsisikap ng pagsasagawa ng kabutihan, nang dahil sa pagsisikap mo sa pagsagawa ng pagsamba kay Allah. Kaya ka naghihirap, kapatid. Kaya ka nakakaramdam ng kahirapan dahil wala kang pagsamba kay Allah. Dahil hindi ka gumagawa ng ibada. Okay lang sa iyo na hindi ka makapagsala. Okay lang sa iyo na hindi ka makapag-ayuno. Pero tingnan mo man, sobrang hirap ng buhay mo. Halos hindi ka makakain. Halos hindi makakain ang iyong anak. Bakit? Dahil kinalimutan mo ang tagapaglikha na siyang gumagawa o nagbibigay ng biyaya sa iyo. Ibinigay sa atin ng Allah ang kasagutan sa kahirapan. Binigyan tayo ng idea ng Allah para ikaw ay malayo sa kahirapan. Pero hindi natin ginagawa ang ibinigay sa atin ng Allah na idea para mawala tayo sa kahirapan. Until now, hanggang ngayon, ikaw ay hirap na hirap pa rin. Bakit? Hindi mo kasi ginagawa, hindi mo isinasabuhay yung sinabi ni Allah. Dahil ang sabi ni Allah, ang sino man sa inyo ang gumawa ng kabutihan, pagsamba sa akin, ibibigay ko sa inyo ang kagandahan ng buhay. Ilalayo tayo ng Allah sa kahirapan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ang talatang ito ay nagpapatunay na ang ating buhay dito sa mundo ay hindi habang buhay. Ang ating buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ang buhay natin dito sa mundo ay may katapusan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng may buhay dito sa mundo ay makakaranas ng kamatayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Lagi mong tatandaan na ikaw bilang tao, darating ang panahon na ikaw ay mawawala dito sa mundong ibabaw. Lagi mong alalahanin na ikaw bilang isang tao, ang buhay sa mundong ito ay napakaikli lamang. Ang problema sa ating mga nakikita, nang dahil sa abala ang tao, nang dahil sa nakafocus ang tao sa mundo, nang dahil sa ang gusto ng tao ay mahabang buhay, dahil napamahal niya ang mundo sa kanya, nakakalimutan niya na siya ay mamamatay at uuwi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating kalimutan na kaya tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ibabaw dahil para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang dahilan kung bakit nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundong ibabaw para sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ano pa mang iyong pagsisikap sa mundong ito na para mapaunlad ang iyong sarili, mapaunlad ang iyong buhay, ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang nagtatakda sa iyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang magbibigay sa iyo ng biyaya. Kahit ano pa mang pagsisikap sa iyong sarili, ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang nagpapasya sa iyong buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang nagbibigay sa iyo ng rizq. Kahit pa man buong araw kang magtrabaho, kung ang Allah ay ayaw kanyang bigyan ng rizq, wala kang magagawa. Man akthara min dhikril mauti, akrama bi thalathin. Ta'jilut tawbah, wa qana'atul qalbi, wa nashatul ibadah. Ang sabi ng ating mga salaf, mga naunang tao na isinabuhay nila ang Islam sa pamamagitan ng Quran at hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang taong Muslim na pinaparami niya ang pag-alala sa kanyang kamatayan, pararangalan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tatlo. Una doon, na ipararangal sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ta'jilut tawbah. Ikaw ay mapapabilang sa mga taong lagi nilang ginagawa ang pagtatawba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang dahil na ikaw ay palagi mong iniisip ang kamatayan,
ibibilang ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ng pagtauba kay Allah. Laging nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung mga taong palagi nilang iniisip ang kamatayan nila, napapaisip kaagad sila na sila ay magbalik loob kay Allah. Dahil sila ay natatakot na baka kapag sila ay namatay, hindi sila mapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sabi ng ating mga salaf, qana'atul qalb. Kakuntintuhan sa ating mga puso. Nang dahil sa iyong palaging iniisip ang iyong kamatayan, ibibigay sa iyo ng Allah ang kakuntento na puso. Kung anong meron ka ngayon, alhamdulillah. At kung wala ka man, alhamdulillah pa rin. Yun yung tinatawag na kakuntintuhan sa ating mga puso. Kasi may mga tao na kapag wala at gusto nilang meron, lagi silang nagkukumplain kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ako Allah wala ganito, si ganyan meron? Bakit sila meron sa akin wala? Sabi ng ating mga salaf, na kapag lagi mong inaalala na ikaw ay mamamatay, pagkakalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakuntintuhan sa iyong puso. Pangatlo, nasyatul ibadah. Palagian ang pagsisikap mo sa pagsasagawa ng ibadah kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yaon sa pagkakaloob niya sa iyo, na ikaw ay mapabilang sa mga taong palaging gumagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo man mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga taong hindi nila iniisip ang kamatayan nila, wala silang pakialam sa pagsamba. Wala silang pakialam sa pagsagawa ng kabutihan. Kasi wala lang sa kanila, okay lang sa kanila na magsamba o hindi. Pero tingnan mo itong mga taong lagi nilang iniisip ang kanilang kamatayan, lagi silang gumagawa ng kabutihan. Lagi silang gumagawa ng pagsamba kay Allah. Bakit? Kasi natatakot sila na baka kapag dumating ang kamatayan sa kanila ay hindi sila gumawa ng kabutihan. Natatakot sila na kapag dumating ang kamatayan sa kanila na hindi man lang sila sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala.